Magandang umaga po sa lahat. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Welcome po kayo sa ating gawain. Maraming salamat sa iyong panahon na kahit kayo ay busy, subalit sama-sama pa rin tayo upang pakinggan ang magandang balita. Dito na po tayo sa mga awit 27:11. Ngayon ay 4:11 na po ng umaga, September 18, 2023, araw po ng Lunes. Welcome po kayo at maraming salamat. Merry Christmas sa bawat isa. Akin na pong babasahin. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na langdas ako'y iyong samahan. Pagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa niyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa iyong pagpapala at sa iyong kagandahang loob. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas, pinapanalangin namin ito. Amen and amen. So dito mga kaibigan, only God knows the future. No? Hindi natin alam kung ano mangyari bukas. Ang nakakaalam lang ay ang ating Panginoon. No? So kahit na ang kanyang pagbabalik bilang kalagayan ng isang tao, hindi niya alam. No? Kaya kung may marinig po kayo na magsabi na babalik si Lord sa ganitong oras, sa ganitong araw, sa idaong year, no? Ibig sabihin, hindi yan. No? Kasi si Lord lang nakakaalam ng future natin. Only God knows the future. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako'y iyong samahan. Pagkat naglipa na ang aking mga kaaway. No? So, mga kaibigan, pag si Lord ang magturo sa daan na dapat nating lakaran, tiyak at tumpak ang ating lakad. Bakit? Kasi siya lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya ang source of everything. Siya ang source ng lahat ng bagay. Kaya pag tayo ay sa ating Panginoon, wala na po tayong stress. Hindi na tayo dapat ma-stress. Hindi na po tayo dapat magulimihanan. Hindi na tayo dapat mamroblema. Kundi dapat ang buhay ay palaging masaya. Babad sa presensya ng ating Panginoon. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Kaya makibigan, kung ano man ang ating plano at tayo ay nabigo, huwag tayong mag-worry. Tanggapin natin ang buong buo sa ating puso. Tanggapin natin ang anuman ang mangyari ng buong puso. Dahil ang ating gusto, hindi natin alam kung tayo mapahamak, kung okay ba yan sa atin o advantage pa sa atin o disadvantage. Subalit, pag ang gusto ng ating Panginoon, yan ay para sa atin. Dahil mas alam niya, no? Alam niya ang bukas, alam niya ang lahat ng bagay. Kaya ang kanyang binibigay sa atin ay hindi yung ating gusto, kundi kung ano ang para at dapat sa atin. Diba mga kaibigan? Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako iyong samahan. Pagkat naglipa na ang aking mga kaawan. Dito mga kaibigan, sa isang story, no? Dito nangyari po sa Kamatsili. So, mayroong isang tao, no? Mayroong isang tao na naglagay ng bitag para sa baboy ramo. So, ngayon, hindi baboy ramo ang dumaan kundi tao. Kaya ang tao ay nabitag, no? So, ibig sabihin, subalit, pasalamat naman tayo dahil hindi naman nagalit yung tao doon sa naglagay ng bitag dahil alam niya naman na para sa baboy ramo yun. Kaya tumawa lang siya, no? So sila ay nagtawanan. So kaya ito yung maganda sa Pilipino, no? Tingnan niyo ba ang culture natin, no? Kahit na nabitag na, tumatawa pa rin, no? Kahit nadulas na, tumatawa pa rin. Kahit nahulog na, tumatawa pa rin. No? Kaya yun ang isa sa mga culture ng Pilipino na masayahin po tayo, no? So yan, no? So kung ang landas ni Lord ang ating masunod, kung siya ang magturo ng landas, malayo tayo sa bitag, no? Yung bitag, pag sa literal na interpretation, talagang bitag, no? Tulad yung nangyari doon sa Sitio Pilon,
Barangay Kamatsili, Dunya Remedios, Trinidad, Province of Bulacan. No? Ng isang tao naglagay ng bitag para sa baboy ramo, subalit ang nabitag niya ay ang tao. Subalit salamat naman dahil walang away na naganap, walang galit na naganap, kundi nagtawanan pa at nagtulungan. O kaya napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon, mga kaibigan, dahil binigyan tayong mga Pilipino ng ugaling masiyahin o masayahin. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako iyong samahan. So dito mga kapatid, kasi maraming mga daan. No? Kaya, di ba halimbawa, pupunta tayo sa, halimbawa lang sa amin sa Cotabato. Pag pumunta po kayo sa Sorala, South Cotabato, mayroong 2 daan na pwedeng daanan. Pwede na via Buluan, o kaya via Jinsan. So, pili lang po kayo. Pero sa akin, malayo ang sa Jinsan, pero maganda doon dahil mayroong yellow bus line na dumadaan. Sa kabila naman mga van, no? Mas malapit. Pero kung marami kang dala, mahirap kasi sa van pag marami kang dala. Kaya depende po sa sitwasyon. No? Subalit pag ako, nagmamadali ako, doon ako sa van sumasakay. Pag wala akong dala. Pero kung may dala po ako, dito po ako sa Jinsan dumadaan kasi yung bus, kahit marami kang dala, walang problema kasi malaki yung lalagyan sa ilalim. Kaya yan, mga kaibigan, ha? So, aking babasahin. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako iyong samahan. Pagkat naglipa na ang aking makaaway. Ganon din po dito, mga kaibigan, sa Metro Manila. Kung may lakad po kayo, maraming daan. No? Kung may kotse ka, maraming daan. Kung may motor ka, madaming daan. Kung ikaw ay nakabike, mayroon din. Ikaw magsakay, marami ring mga daan. No? So, kaya napakaganda, no? Na ang gusto ni Lord ang siyang ating masunod. So, tayo na po'y manalangin. Panginoon, salamat. Ituro mo po sa amin, O Lord, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, Lord, kami ay samahan. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na aming malaala at ma-share namin, O Lord, sa aming mga kaibigan at kung kanino man ang kailangan. Panginoon, maraming salamat. Lord, please use us mightily in your kingdom, Lord, for your glory and honor. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Rabam, isa katakob, dinadanin po namin ito sa matamis na pangalan ni yung anak na si Jesus, naming pa yung tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all. Maraming salamat sa inyo mga kapatid at God bless us all. Merry Christmas sa lahat.